21 taong gulang. Hindi kailanman nanigarilyo at bihirang uminom ng alak. Isa siyang ordinaryong babaeng Amerikano na nagsasagawa ng yoga linggo-linggo at taon-taon ay nagpapa-check up. Ngunit isang araw, sinabi ng kanyang doktor, 6 na buwan. Pinakamatagal na ang 8 buwan. Stage 4 na cancer sa baga, kumalat na sa utak at mga buto. Hindi na maaaring operahan. Ito ay sa isang ospital na kaanib sa Harvard Medical School. Ito ang diagnosis mula sa isa sa pinakamagagaling na espesyalista sa cancer sa Amerika. Nang marinig ng kanyang matalik na kaibigan sa loob ng 10 taon na si Emily ang balita, nagpasya siya. Maglakbay tayo sa huling pagkakataon. Pumunta sila sa bansang pinapangarap ni Jessica sa loob ng 10 taon. Ang bansang nahumaling siya sa mga teleserye at P-pop. Kaya't nag-aral pa siya ng Tagalog, ngunit hindi pa niya napupuntahan. Sila ay naglakbay patungong Pilipinas. Ito ay isang biyahe upang tuparin ang kanyang huling kahilingan bago siya mamatay. Ngunit sa biyaheng iyon, isang hindi kapani-paniwalang pangyayari ang naganap. Sumailalim siya sa mga pagsusuri sa isang ospital sa Pilipinas at ito ang sinabi ng doktor. Hindi ito cancer sa baga. Ito ay isang maling diagnosis. Ang sentensiyang kamatayan ay nabawi. Nagkamali ang pinakamahusay na ospital sa Amerika at itinama ito ng Pilipinas. Ang huling biyahe ay naging isang bagong buhay. Mula ngayon, ilalahad namin ang talaan ng milagrosong 14 na araw na iyon. Ang inyong pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong sa paggawa ng mga video. Noong Marso 15, 2024, humahagulgol ako sa loob ng eroplano patungong Boston. Tila hindi komportable ang pasahero sa aking tabi, ngunit wala akong panahon para alalahanin iyon. Sa aking cellphone, may isang text message mula sa aking matalik na kaibigan sa loob ng 10 taon. Si Jessica, Emily, may stage 4 lung cancer daw ako. 6 na buwan na lang ang taning sa buhay ko. Isang 31 taong gulang na hindi kailanman nanigarilyo, linggo-linggong nagyoyoga, kumakain ng salad, at tumatakbo sa tabi ng Charles River may stage 4 na cancer sa baga. Sa sandaling makita ko ang mukha ni Jessica ng araw na iyon, alam ko na. Magandang araw. Ako si Emily Wilson, 25 taong gulang. At nagtatrabaho bilang isang marketing manager sa New York. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa aking 10 taong matalik na kaibigan, si Jessica Anderson. Sa mas tumpak na salita, ito ay isang kwento tungkol sa sistema ng kalusugan sa Amerika na muntik nang pumatay sa kanya at sa Pilipinas na nagligtas sa kanya. Unang beses kaming nagkakilala ni Jessica noong 2014. Ako ay isang freshman sa Business Administration sa Boston University at si Jessica naman ay isang sophomore sa kalapit na gusali sa kursong design. Nagkataong naupo kami sa iisang mesa sa cafe ng library ng universidad at sa laptop ni Jessica, isang Pilipinong teleserye ang pinapanood niya. Dahil pamilyar sa akin, ako ang unang kumausap sa kanya. Pinapanood ko rin kasi ang dramang iyon. Mula noon, halos araw-araw na kaming magkasama. Magkaiba kami ng kurso, taon, at maging ng personalidad. Ngunit mayroon kaming isang napakalaking pagkakatulad. Pareho kaming lubos na nahuhumaling sa kulturang Pilipino. Si Jessica ay mula sa Ohio, at ako naman ay mula sa Virginia. Pareho kaming lumaki sa tipikal na pamilyang middle class sa Amerika. Wala kaming anumang koneksyon sa Pilipinas. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, pareho kaming nabighani sa bansang iyon. Ang pagmamahal ni Jessica sa Pilipinas ay nagsimula noong 2012. Noong panahong sumikat sa buong mundo ang Gangnam Style ni Psy, karamihan sa mga Amerikano ay itinuring itong isang nakakatuwang music video lamang. Ngunit iba si Jessica. Ang kantang iyon ang naging dahilan upang tuklasin niya ang K-pop at mula doon, lumawak ang kanyang interes sa P-pop o Pinoy pop. Hindi siya tumigil doon. Sinimulan niyang tuklasin
ang lahat ng aspeto ng kulturang Pilipino, mga teleserye, pelikula, variety shows, at pagkain. Nang makilala ko si Jessica, nag-aaral na siya ng Tagalog sa sarili niyang sikap. Perpekto na niyang nababasa ang alpabeto at nakakapagsalita na siya ng mga simpleng pang-araw-araw na pag-uusap. Nanonood siya ng mga Tagalog tutorial sa YouTube, sinusubukang manood ng mga teleserye nang walang subtitle at nag-install pa ng language exchange app para makahanap ng mga kaibigang Pilipino. Sa totoo lang, humanga ako. Mahilig din ako sa kulturang Pilipino, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakilala ako ng isang taong kasing sinsero ni Jessica. Tuwing Biyernes ng gabi, nagtitipon kami sa dormitoryo para mag-marathon ng mga Pilipinong teleserye. Pangako, Sayo, On the Wings of Love, Maria Clara, at Ibarra, lahat ng sikat na drama noong panahong iyon, ay pinanood namin nang magkasama. Habang nanonood, ginagaya ni Jessica ang mga linya, sinusuri ang fashion ng mga artista at hinahanap ang mga lokasyon ng shooting. Sinasabi niya na balang araw, pupuntahan niya ang Pilipinas para makita ang mga lugar na iyon. Hindi rin mawawala ang P-pop. Alam na ni Jessica ang tungkol sa SB19 na nag-debut noong 2013. Bago pa man sila sumikat ng husto sa Amerika, kabisado niya ang kanilang debut performance video at alam niya ang mga pangalan at kaarawan ng mga miyembro. Sa tuwing may bagong album, hinihintay niyang ma-deliver ito sa Amerika, nangongolekta ng mga photocard, at aktibo pa sa mga fan cafe. Ako ay mas hilig sa mga drama, habang si Jessica naman ay sa musika, ngunit iginagalang namin at sabay na tinatangkilik ang aming mga hilig. Ang aming pagkakaibigan ay nagpatuloy kahit pagkatapos naming makapagtapos sa kolehiyo, nanatili si Jessica sa Boston at nagtrabaho bilang isang graphic designer, habang ako naman ay lumipat sa New York para magtrabaho sa isang marketing company. Kahit may pisikal na distansya, halos araw-araw kaming nagvi-video call kapag may bagong Pilipinong teleserye. Sabay namin itong pinapanood at nagpapalitan ng reaksyon in real time. Kapag may comeback ang paborito naming idol group, nagbabahaginan kami ng mga link at hindi maitago ang aming pananabik. Mayroon kaming iisang pangarap, ang makapunta sa Pilipinas balang araw, mag-shopping sa Greenbelt, magsuot ng Filipiniana sa Intramuros, manood ng paglubog ng araw sa Manila Bay habang kumakain ng street food, manood ng mga street performance sa BGC, at mag-swimming sa mga beach ng Palawan habang kumakain ng sariwang seafood. Ilang taon naming pinino ang bucket list na ito. Laging sinasabi na balang araw, ngunit bago pa dumating ang balang araw na iyon, isang malagim na balita ang dumating kay Jessica. Noong Enero 2024, nagsimulang umubo si Jessica. Noong una, inakala naming simpleng trangkaso lang ito dahil sa taglamig. Malupit ang taglamig sa Boston. Ngunit lumipas ang 2 linggo at hindi pa rin tumitigil ang kanyang ubo. Sa katunayan, lalo pa itong lumalala. Noong unang bahagi ng Pebrero, tumawag sa akin si Jessica sa video call. Maputla ang kanyang mukha. Sinabi niyang may kasamang dugo ang kanyang plema nang umubo siya. Noong una, inakala niyang nagkamali lang siya ng tingin, ngunit nangyari ulit ito sa pangalawa at pangatlong beses. Nanlamig ang aking buong katawan. Sinabi ko sa kanya na magpatingin na agad sa doktor. Dito nagsimula ang problema sa sistema ng kalusugan sa Amerika. Ang unang pinuntahan ni Jessica ay ang kanyang family doctor. Sa Amerika, gaano man ka-urgent, hindi ka maaaring dumiretso sa isang malaking ospital. Kailangan mo munang magpatingin sa iyong family doctor. At kung sa tingin niya ay kailangan, bibigyan ka niya ng referral sa isang espesyalista. Ang prosesong ito pa lamang ay tumatagal na ng ilang araw hanggang 1 linggo. Iminungkahi ng doktor ni Jessica na kumuha ng chest x-ray. Ngunit ang appointment para sa x-ray ay makukuha pa pagkatapos ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw na paghihintay, nagpa-x-ray siya at sinabing may nakitang kakaibang anino
Sinabi ng doktor na kailangan niyang magpa-CT scan at binigyan siya ng referral sa isang espesyalista. Inabot na naman ng 1 linggo bago makuha ang appointment para sa CT scan. Noong Pebrero 20, 2024, sa wakas ay nakapagpa-CT scan si Jessica at kinailangan niyang maghintay ng 15 araw para malaman ang resulta. Noong Pebrero 28, 2024, hinding-hindi ko makakalimutan ang petsang iyon. Tumawag sa akin si Jessica. Pagkasagot ko, puro iyak ang narinig ko. Hindi siya makapagsalita ng maayos. Nanikip ang dibdib ko. Naramdaman kong may malaking nangyari. Pagkatapos kong pakalmahin siya, ipinaliwanag ni Jessica ang sitwasyon. Stage 4 na cancer sa baga. Non-small cell lung cancer. Laki ng tumor. 3.5 centimeters. May pagkalat na sa lymph nodes. Hinihinalang kumalat na rin sa utak at mga buto. Hindi na maaaring operahan. Ang tanging paraan ay chemotherapy para pahabain ang buhay. Tinatayang haba ng buhay. 6 hanggang 8 buwan. Nang marinig ko iyon, hindi ako makapagsalita. 31 taong gulang. Hindi naninigarilyo, hindi umiinom, at napakaaktibo may stage 4 na cancer sa baga. Ang nagbigay ng diagnosis ay ang Massachusetts General Hospital, isang ospital na kaanib sa Harvard Medical School. Ito ay isa sa mga nangungunang ospital sa cancer hindi lang sa Amerika, kundi sa buong mundo. Dahil doon nanggaling ang diagnosis, hindi kami nagduda. Iminungkahi ng mga magulang ni Jessica na kumuha kami ng second opinion, kaya't pumunta rin kami sa Dana-Farber Cancer Institute, isa pang world-class na cancer hospital sa Boston na kaanib din sa Harvard. Ang resulta ay pareho. Stage 4 non-small cell lung cancer, hindi maaaring operahan, chemotherapy, ang tanging opsyon. Dahil 2 ospital na ang nagbigay ng parehong diagnosis, tinanggap na naming iyon na ang pinal. Gumuho ang mundo ni Jessica. Ganoon din ang sa akin. Gabi-gabi kaming nag-iiyakan sa video call. Sabi ni Jessica, hindi niya maintindihan kung bakit siya nagkaroon ng ganitong sakit. Sa kabila ng pag-aalaga niya sa kanyang kalusugan, bakit sa kanya pa nangyari ito? Wala akong maisagot. Walang salitang pampalubag loob ang lumabas sa aking bibig. Umiyak na lang ako kasama niya. Noong unang bahagi ng Marso, sumailalim si Jessica sa kanyang unang chemotherapy at nagsimula ang mga side effect. Nagsimulang malagas ang kanyang buhok at hindi tumigil ang kanyang pagsusuka. Nagkasugat-sugat ang kanyang bibig, kaya't hirap siyang uminom kahit tubig. Nabawasan ang kanyang timbang ng 3 kilo sa loob lang ng 1 linggo. Sinabi sa akin ni Jessica, kung magdurusa lang ako ng ganito para mabuhay ng ilang buwan pa, mas gugustuhin ko na lang nagugulin ang natitirang oras ko ng payapa. Gusto niyang itigil ang chemo. Nang marinig ko iyon, parang pinipiga ang puso ko. At sa sandaling iyon, isang ideya ang pumasok sa isip ko. Pilipinas, ang bansang pinangarap namin sa loob ng 10 taon. Ang lugar na ipinangako naming pupuntahan. Ang lugar na hindi pa namin napupuntahan. Kung 6 na buwan na lang talaga ang natitira kay Jessica, hindi ba't dapat ko siyang dalhin sa lugar na pinakagusto niyang puntahan? Sinabi ko kay Jessica, pumunta tayo ng Pilipinas. Tayong dalawa. Tuparin natin ang lahat ng nasa bucket list natin. Mula nang magpasya akong dalhin si Jessica sa Pilipinas, nagsimula akong maghanda na parang nababaliw. Noong una, nagtaka si Jessica. Nasa kalagitnaan ako ng chemo. Anong biyahe sa ibang bansa ang sinasabi mo? Tanong niya. Ganito ang kalagayan ng katawan ko. Paano ako makakasakay ng eroplano ng 14 na oras papuntang Pilipinas? Hindi ako sumuko. Direkta kong tinanong ang doktor ni Jessica. Sinabi ng doktor na may 2 hanggang 3 linggong pahinga sa pagitan ng mga chemo cycle at posible siyang maglakbay sa panahong iyon. Siyempre, hindi dapat pilitin ang sarili. Ngunit para sa mental health ng pasyente, maaaring makatulong pa ang paglalakbay. Nang marinig ko iyon,
Agad akong gumawa ng plano. Una sa lahat, ang mga tiket sa eroplano. Walang direktang flight mula Boston papuntang Maynila. Kailangan naming mag-layover. Dahil sa kondisyon ni Jessica, mas maikli ang layover, mas mabuti, pagkatapos paghambingin ang iba't ibang opsyon. Pinili ko ang direktang flight ng Philippine Airlines mula sa New York, JFK, papuntang Maynila, MNL. Oras ng biyahe, humigit kumulang 15 oras. Ito ang pinakamabilis na paraan para makarating doon nang walang hinto. Nag-book ako ng upuan sa business class. Masyadong mahina na ang katawan ni Jessica para tiisin ang 15 oras sa economy. Sa business class, maaaring i-recline ng buo ang upuan para makahiga at mas maluwag ang espasyo para maging komportable. Ang problema ay ang presyo. 2 round trip na tiket sa business class. Humigit kumulang 5,000 bawat tao o mga 80,000 para sa aming dalawa. Aabot iyon sa 60,000. Malaking halaga na iyon para sa akin, ngunit mas malaki ang problema para kay Jessica. Halos maubos na ang kanyang ipon dahil sa gastos sa chemotherapy. Alam niyo ba kung gaano kamahal ang healthcare sa Amerika? Ang unang chemo treatment pa lang ni Jessica ay nagkakahalaga na ng 12,000 o higit sa 670,000. Kahit may insurance, malaki pa rin ang kailangang bayaran mula sa sariling bulsa. Ang isang CT scan ay humigit kumulang 11,300. Ang bronchoscopy ay higit sa 11,000. Isang buwan pa lang mula nang ma-diagnose, umabot na sa libu-libong dolyar ang kanyang gastos sa medikal. Nagpasya ako. Ako na ang bahala sa mga tiket, sabi ko kay Jessica. Humagulgol siya. Hindi raw dapat ako gumastos ng ganoong kalaking pera para sa kanya. Ngumiti ako at sinabi, 10 taon na nating ipinangako na pupunta tayo ng Pilipinas pero hindi natuloy. Ito na talaga ang huling pagkakataon. Gusto ko ring pumunta. Hindi lang kita sinasamahan. Hindi iyon kasinungalingan. Gustong-gusto ko ring pumunta ng Pilipinas. Gusto kong makita ng personal ang bansang sa mga teleserye ko lang napapanood. Hindi ko lang inaasahan na sa ganitong sitwasyon kami tutuloy. Binayaran ko ang mga tiket gamit ang aking credit card, 12 months installment. Humigit kumulang Glock 47,000 bawat buwan. Hindi biro, ngunit kaya ko namang bayaran. Kailangan din naming mag-book ng tutuluyan. Dahil 2 linggo kami doon, mas maganda ang Airbnb kaysa sa hotel. Kailangan ni Jessica ng isang komportableng lugar kung saan maaari siyang magpahinga anumang oras. Nakahanap ako ng isang malinis na studio-type na apartment malapit sa Bonifacio Global City. Humigit kumulang 4,200 bawat gabi sa loob ng 2 linggo. Aabot iyon sa 63,000. Makatwiran ang presyo para sa isang sentral na lokasyon sa Maynila. Gumawa rin ako ng itinerary. Isinasaalang-alang ang lakas ni Jessica. 1 o 2 lugar lang bawat araw na may sapat na oras para magpahinga. Batay sa aming 10 taong bucket list, inayos ko ang mga lugar na dapat naming puntahan. Shopping sa Greenbelt, pagsusuot ng Filipiniana sa Intramuros, paglalakad sa mga kalye ng BGC, panonood ng sunset sa Manila Bay habang kumakain ng street food, pagbisita sa mga cafe sa poblasyon, food trip sa isang night market, at ang lugar na pinakagusto ni Jessica puntahan, ang ABS-CBN compound, ang network ng kanyang mga paboritong artista. Siyempre, hindi kami makakapasok, ngunit gusto niyang magpakuha man lang ng litrato sa harap ng gusali para kay Jessica. Ito ay parang isang banal na lugar. Kumuha rin kami ng travel insurance. Ang problema ay ang pre-existing condition ni Jessica. Karamihan sa mga travel insurance ay hindi sakop ang mga dati ng sakit. Pagkatapos paghambingin ang iba't ibang kumpanya, nakahanap ako ng isang insurance na sumasakop lamang sa mga bagong sakit o aksidente na walang kaugnayan sa kanyang dati ng kondisyon. Hindi perpekto, ngunit mas mabuti na kaysa wala.
Ang petsa ng aming pag-alis ay itinakda sa Abril 27, 2024. Ito ang araw na matatapos ang pangalawang chemo cycle ni Jessica at magsisimula ang kanyang 3 linggong pahinga. 2 linggo mula sa 3 linggong iyon ay gugugulin namin sa Pilipinas. Nag-aalala ang mga magulang ni Jessica. Tama bang payagan ang kanilang anak na may cancer na maglakbay sa ibang bansa? Paano kung lumala ang kanyang kalagayan sa Pilipinas? Sinabi ko sa mga magulang ni Jessica. Narinig ko po na mas maganda ang sistema ng kalusugan sa Pilipinas kaysa sa Amerika. Kung may emergency, maaari tayong pumunta sa isang ospital doon. Sa totoo lang, hindi ko rin gaanong alam ang tungkol sa healthcare sa Pilipinas. Ang alam ko lang ay mga impormasyong nabasa ko sa internet. Mas mura ang healthcare sa Pilipinas kaysa sa Amerika, mas maikli ang waiting time, at world-class din ang antas ng serbisyo. Hindi ko alam noon na ang sistema ng kalusugan na iyon ang lubusang magbabago sa buhay ni Jessica. 1 linggo bago kami umalis, nag-file ako ng 2 linggong leave sa trabaho. Sinabi ko ang totoo sa aking boss. Ang matalik kong kaibigan ay may taning na ang buhay at kailangan ko siyang samahan sa kanyang huling biyahe. Tahimik na tumango ang aking boss at pinayagan ako. Nag-file din si Jessica ng medical leave sa kanyang kumpanya. Sa katunayan, mula nang ma-diagnose, hindi na siya nakakapasok ng maayos. Nagtatrabaho lang siya, paminsan-minsan, mula sa bahay dahil sa mga side effect ng chemo. Naintindihan naman siya ng kanyang kumpanya. 3 araw bago kami umalis, bumiyahe ako mula New York papuntang Boston. Tumuloy ako sa bahay ni Jessica ng ilang araw para tulungan siyang mag-impake. Hindi maganda ang kalagayan ni Jessica. Malaki na ang nalagas sa kanyang buhok kaya't nakasuot siya ng sombrero at maputla ang kanyang muka. Mahigit 5 kilo na ang nabawas sa kanyang timbang, ngunit may buhay sa kanyang mga mata. Sa tuwing pag-uusapan ang pagpunta sa Pilipinas, kumikinang ang kanyang mga mata. Tumatawa pa siya habang iniisip kung ano ang dadalhin sa kanyang maleta. Matagal ko nang hindi nakikita ang ngiti ni Jessica. Sabi ni Jessica sa akin, "Salamat, Emily. Maraming salamat. Kung hindi dahil sa iyo, malamang ay naghihintay na lang ako ng kamatayan sa kama ng ospital. Maraming salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong makita ang Pilipinas sa huling pagkakataon." Naluluha ako, ngunit pinigilan ko. Ngumiti ako at sinabi, "Huwag mong sabihing huli. Ito ang ating unang biyahe sa Pilipinas. Pwede naman tayong bumalik." Siyempre, pareho naming alam. Maaaring wala nang susunod. Ngunit sa sandaling iyon, ayaw naming bitawan ang pag-asa. Abril 27, 2024. Araw ng pag-alis. Ang biyahe mula Boston papuntang JFK Airport sa New York ay humigit kumulang 4 na oras. Ang ama ni Jessica ang naghatid sa amin. Nang magpaalam kami sa mga magulang ni Jessica sa airport, niyakap ako ng mahigpit ng kanyang ina. "Pakiusap. Alagaan mo ang anak ko," sabi niya. "Ano man ang mangyari, manatili ka sa tabi niya." Nangako ako. "Huwag po kayong mag-alala. Aalagaan ko po siya." Pagpasok namin sa airport, lumingon si Jessica. Kumakaway ang kanyang mga magulang. Kumaway rin si Jessica. Ang tagpong iyon ay parang isang huling paalam at nanikip ang aking dibdib. Nag-check-in kami, dumaan sa security, at umupo sa harap ng gate. May 2 oras pa bago ang aming flight. Habang nakatingin sa mga eroplano sa labas, sinabi ni Jessica, "Pupunta na talaga tayo ng Pilipinas." Parang panaginip, ganoon din ang nararamdaman ko. Ang biyaheng pinangarap namin sa loob ng 10 taon. Hindi ko inaasahan na sa ganito kalungkot na sitwasyon kami tutuloy. Ngunit sa wakas, mangyayari na. Oras na para sumakay. Dahil nasa business class kami ang unang pinasakay. Pagkaupo pa lang, napabuntong hininga si Jessica sa ginhawa. Napakaluwag at komportable ng upuan. Pwedeng i-recline ng buo. Lumapit ang isang flight attendant at nag-alok ng inumin
bumabati sa wikang Filipino. Mabuhay po! Welcome aboard! Nanlaki ang mga mata ni Jessica. Nasa eroplano na talaga tayo ng isang Pilipinong airline. Narinig ko na ang Tagalog. Tila doon niya naramdaman na totoo na ito. Lumipad ang eroplano. Ang mga ilaw ng New York ay unti-unting lumiliit hanggang sa mawala sa mga ulap. Pagkatapos ng 15 oras, nasa Pilipinas na kami. Hinawakan ni Jessica ang aking kamay. Malamig ito. Dahil sa side effect ng chemo, palagi raw malamig ang kanyang mga kamay at paa. Hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang kamay. Sabi ni Jessica, "Maaaring ito na ang huling biyahe ko. Kaya't sulitin natin ito nang walang pagsisisi. Gawin natin ang lahat ng gusto nating gawin. Kainin ang lahat ng gusto nating kainin." Tumango ako. Oo, sulitin natin ito nang walang pagsisisi. Hindi ko talaga alam noon na hindi ito ang huling biyahe, kundi isang bagong simula. Pagkatapos ng 15 oras na biyahe, sa wakas ay nakarating kami sa Ninoy Aquino International Airport. Pagkababa pa lang ng eroplano, huminga ng malalim si Jessica, ang hangin ng Pilipinas. Sabi niya, "Sa totoo lang, wala namang espesyal na amoy sa loob ng airport, ngunit naiintindihan ko ang kanyang nararamdaman." Sa wakas, nakatapak na siya sa bansang pinangarap niya sa loob ng 10 taon. Dumaan kami sa immigration at kinuha ang aming mga bagahe. Ang NAIA ay malinis at moderno kahit na medyo magulo. Iba ang kapaligiran kumpara sa mga airport sa Amerika. Ang mga tao ay tila mas masigla at maingay, ngunit sa isang magandang paraan. Mula sa airport papuntang Maynila, nag-book kami ng Grab. Mas komportable iyon at gusto ni Jessica maranasan ang trapiko ng Maynila na palagi niyang naririnig. Ang pamasahe ay humigit kumulang 500 o mga 9. Makatwiran kumpara sa New York. Humanga si Jessica sa tanawin mula sa bintana ang mga jeepney na puno ng kulay, mga naglalakihang billboard ng mga lokal na artista, at ang halo ng mga lumang gusali at modernong skyscraper. Katulad ng nakikita ko sa mga teleserye. Sabi niya, nang may pagkamangha, nakarating kami sa aming tinutuluyan bandang 5 ng hapon. Dahil hindi kami nakatulog ng maayos sa eroplano, pareho kaming pagod. Halatang-halata ang pagod ni Jessica. Bumaba na talaga ang kanyang lakas dahil sa chemo. Sinabi ko sa kanya na magpahinga muna. Ako na ang bibili ng hapunan. Nagpasalamat siya at humiga sa kama. Wala pang 5 minuto, tulog na siya. Lumabas ako mag-isa. Sa harap ko, ang makulay na tanawin ng BGC. Wow! Katulad ng nakikita ko sa mga travel vlogs, mga matataas na gusali, maraming tao, at nagkalat ang mga restaurant at cafe. Pumasok muna ako sa isang convenience store, isang 7-Eleven. Madalas ko ring makita ang mga Pinoy convenience store sa mga drama. Bumili ako ng mga pagkaing siguradong magugustuhan ni Jessica Siopaw, instant pansit canton, at C2 iced tea. Nang magbayad ako, ang kabuuan ay alang 250 o mga alang 250. Kung sa Amerika ako bumili ng ganito karami, aabutin siguro ng 20 tin. Pumunta rin ako sa isang Watsons. Ito ang lugar na gustong-gusto puntahan ni Jessica. Gusto niyang bumili ng mga Pilipinong skincare products. Tiningnan ko ang mga presyo ng sunblock, face mask, at lip tint. Mas mura kumpara sa mga Pilipinong produkto na binibenta sa Amerika. Tuwang-tuwa akong namili, iniisip na babalik kami rito ni Jessica. Para sa hapunan, may nakita akong isang maliit na karinderya malapit sa aming tinutuluyan. Nagtanong ako kung pwede mag-take out. At pumayag sila. Bumili ako ng 2 order ng adobo at sinigang na may kanin. Ang presyo para sa 2 tao ay 300 o mga 5 pinta. Pagbalik ko sa apartment, kagigising lang ni Jessica. Nakatulog siya ng 1 oras at medyo gumaan na raw ang kanyang pakiramdam. Inilatag ko ang mga binili ko sa mesa. Nanlaki ang mga mata ni Jessica. "Siopaw,
Pansit Canton. Ito yung mga nakikita ko sa drama. Tuwang-tuwa si Jessica habang kinakain ng siopaw. Ang makakain ng siopaw sa Pilipinas mismo, parang panaginip, sabi niya. Masarap din niyang kinain ng adobo at sinigang. Sabi niya wala siyang ganang kumain dahil sa kimo, ngunit ng araw na iyon, naubos niya hanggang sa sabaw. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad kami saglit sa BGC. Pagsapit ng gabi, lalong gumanda ang lugar. Kumikinang ang mga ilaw, puno ng tao, at may naririnig kaming live music mula sa isang bar. Tumayo si Jessica sa gitna ng daan, lumingon ng 360 degrees at sinabi, "Ito pala ang Pilipinas. Nasa Pilipinas na talaga ako." May namumuong luha sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung luha ng kaligayahan o kalungkutan. Siguro, pareho. Ang kaligayahan na sa wakas ay narating niya ang lugar na pinangarap niya sa loob ng 10 taon at ang kalungkutan na maaaring ito na ang huli. Niyakap ko siya ng mahigpit. Walang salita, matagal kaming magkayakap. Ganoon nagtapos ang aming unang araw. Wala kaming ginawang espesyal. Dumating, nagpahinga, pumunta sa convenience store, kumain, at naglakad-lakad. Isang ordinaryong araw. Ngunit para kay Jessica, ito marahil ang pinaka-espesyal na araw sa kanyang buhay. Bago matulog, sinabi ni Jessica, "Emily, salamat. Ang araw na ito ay isa sa mga pinakamasayang araw sa buhay ko." Ngumiti ako at sumagot, "Unang araw pa lang ito. May 13 araw pa tayo. Mas marami pang masasayang araw ang darating." Hindi ko talaga alam noon na hindi lang masayang araw ang darating, kundi isang araw na magpapabago sa kanyang buong buhay. Ang ikalawang araw namin sa Pilipinas. Nagsimula na ang aming bucket list journey. Ang unang destinasyon, Intramuros. Isa sa mga lugar na pinakagusto ni Jessica puntahan. Ang lumang syudad na iyon na palagi niyang nakikita sa mga historical dramas. Ang matagal na niyang pangarap ay magsuot ng Filipiniana at magpakuha ng litrato doon. Maaga kaming gumising at pumunta sa isang rental shop malapit sa Intramuros. Ang presyo ay 500 bawat tao para sa 4 oras na renta. Sa Amerika, kung uupa ka ng costume, aabuti ng hindi bababa sa 50 ta. Talagang napakamakatwiran sa Pilipinas. Pumili si Jessica ng isang pink na barot saya. Ako naman ay isang asul. Inayusan din ang aming buhok. Habang nakatingin sa salamin, namamangha si Jessica. Pagpasok namin sa Fort Santiago, napahinto si Jessica. Matagal niyang tinitigan ang lumang pader. "Mas kahanga-hanga ito sa personal kaysa sa nakikita ko sa TV." Sabi niya. Iba talaga ang pakiramdam kapag nandito ka na. Naglibot kami sa buong Intramuros at kumuha ng maraming litrato sa harap ng Manila Cathedral sa mga hardin ng San Agustin Church. Bumalik ang sigla sa mukha ni Jessica kahit na nalalagas ang kanyang buhok. Bagay sa kanya ang kanyang headdress at Filipiniana. Sa mga litrato, mukha siyang tunay na masaya. Pagkatapos, kumain kami ng tanghalian. May isang restaurant sa loob ng Intramuros na naghahain ng tradisyonal na pagkaing Pilipino. Gustong-gusto ni Jessica matikman ang bulalo. Madalas niya itong makita sa mga food vlogs bilang isang comfort food. Nang dumating ang bulalo, napasigaw siya sa tuwa. Isang malaking piraso ng baka na may buto sa isang mainit na sabaw, isang pagkaing wala sa Amerika. Pagkatapos niyang humigop ng isang kutsarang sabaw, nanlaki ang kanyang mga mata. Sobrang sarap nito. Parang umiinit ang buong katawan ko. Ang presyo ay iko 150 bawat serving o mga 1-2. Kung kakain ka ng ganito sa Amerika, aabutin ka ng hindi bababa sa 30 pagkatapos ng tanghalian. Medyo nagpahinga kami. Bumalik kami sa aming tinutuluyan para makatulog si Jessica. Mabilis maubos ang kanyang lakas. Isang epekto ng chemotherapy. Sa gabi, pumunta kami sa Manila Bay. Isa pa sa mga nasa bucket list ni Jessica, manood ng paglubog ng araw
habang kumakain ng street food. Bumili kami ng kwek-kwek, isaw, at fishball mula sa mga nagtitinda sa tabi ng daan. Umupo kami sa seawall habang papalubog ang araw. Ang ganda ng tanawin. Kulay kahel at lila ang kalangitan. Habang kumakain, sinabi ni Jessica, "Ito na talaga yun. Ang eksena sa mga pelikula." Nakaupo sa tabi ng Manila Bay, nanonood ng sunset. Nagkaroon kami ng napakagandang linggo. Araw-araw, pumupunta kami sa mga bagong lugar, kumakain ng mga bagong pagkain, at nakakaranas ng mga bagong bagay. Tuwing gabi, inaayos ni Jessica ang mga litrato ng araw na iyon at masayang-masaya siya. Ang pinakamagandang linggo ng buhay ko, madalas niyang sabihin, masaya rin ako. Dahil natutupad ko ang huling hiling ng aking kaibigan at dahil nakakabuo kami ng mga alaala, ngunit sa ikawalong araw ng aming biyahe, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ikawalong araw, umaga. Hindi makabangon si Jessica. Gabi bago noon, okay pa siya. Pagod daw siya, pero wala siyang sinabing masama ang pakiramdam niya. Ngunit kinaumagahan, hindi siya makagalaw sa kanyang kama. May lagnat siya, nang salatin ko ang kanyang noo. Nag-aapoy ito sa init. Nang kunan ko ng temperatura, mahigit 39 degrees Celsius. Mahinang sinabi ni Jessica, "Sobrang sakit ng katawan ko. Hindi ako makagalaw." Nanikip ang dibdib ko. Narinig ko na mapanganib kapag nilagnat ng mataas ang isang pasyenteng sumasailalim sa chemotherapy. Dahil mahina ang kanilang immune system, maaaring maging banta sa buhay ang isang impeksyon. Anong gagawin ko? Nataranta ako. Nasa Pilipinas kami. Hindi sa Amerika. Hindi ko alam kung saang ospital pupunta o kung paano. Agad kong tinawagan ang 911, ang emergency number sa Pilipinas. Ang sumagot ay hindi gaanong marunong mag-Ingles, ngunit agad niya akong inilipat sa isang interpreter. Nang ipaliwanag ko ang sitwasyon, sinabi nilang magpapadala sila agad ng ambulansya. Dumating ang ambulansya sa loob ng 10 minuto. Sa Amerika, kung minsan ay kailangan mong maghintay ng higit sa 30 minuto para sa isang ambulansya. 10 minuto? Nagulat ako. Umakyat ang mga paramedic at sinuri ang kalagayan ni Jessica. Mabilis nilang kinuha ang kanyang blood pressure, temperatura, at oxygen saturation at sinabing kailangan na siyang dalhin sa ospital. Pupunta raw kami sa pinakamalapit na malaking ospital. Sa loob ng ambulansya, hindi ako mapakali. Nakapikit si Jessica. Mabigat ang kanyang paghinga. Paano kung may mangyaring masama? Paano kung dito pa sa Pilipinas mangyayari? Nakarating kami sa emergency room ng ospital. Agad siyang inilipat sa isang kama. Mabilis na kumilos ang mga doktor at nurse. Nakatayo lang ako sa isang tabi. Nanonood. Maya-maya, lumapit sa akin ang isang doktor. Marunong siyang mag-Ingles. Ipinaliwanag niya ang kalagayan ng pasyente. Ang sanhi ng mataas na lagnat ay isang impeksyon dahil humina ang kanyang immune system dahil sa chemo. Mukhang nagkaroon siya ng bacterial infection. Kailangan daw siyang bigyan ng antibiotics. Tinanong ko, "Mapanganib po ba ang kalagayan niya?" Sumagot ang doktor, "Kung sisimulan natin ang gamutan ngayon, magiging maayos po siya. Mabuti na lang at nadala niyo siya agad dito." Nakahinga ako ng maluwag. Ngunit may tanong ang doktor. "Nabanggit niyo po na na-diagnose ang pasyente na may stage 4 lung cancer. Dala niyo po ba ang kanyang medical records o mga resulta ng pagsusuri?" Tumango ako. Para sa anumang kaso, dinala ko ang mga kopya ng medical records at resulta ng pagsusuri ni Jessica mula sa Amerika. Kinuha ko ang mga dokumento mula sa aking bag at ibinigay sa doktor. Matagal na tinitigan ng doktor ang mga papel. Dala ko rin ang mga CT scan images sa isang USB. Ikinabit niya ito sa computer at tiningnan ang mga imahe. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. "Sandali lang po," sabi niya. "May kakaiba dito." Pakiramdam ko ay tumigil ang tibok ng puso ko.
Ano po ang kakaiba? Mas malala po ba? Mas kumalat na po ba? Sinabi ng doktor. Hindi po. Hindi ganoon. Itong mga CT scan images. Sa tingin ko, hindi ito mukhang stage 4 lung cancer. Hindi ko naintindihan ang sinasabi niya. Ipinaliwanag ng doktor. Siyempre, hindi ko po masasabi ng tiyak. Ngunit base sa mga imaheng ito, ang hugis at lokasyon ng tumor ay tila iba sa karaniwang non-small cell lung cancer. Para makasiguro, kailangan nating magsagawa ng karagdagang pagsusuri na tulala ako. Ang dalawang pinakamahusay na ospital sa Amerika ay nagbigay ng parehong diagnosis. Ngunit sinasabi ng isang Pilipinong doktor na iba ito, sinabi ng doktor. Sa ngayon, ang prioridad natin ay ang gamutin ang impeksyon. I-admit muna natin siya para sa antibiotic treatment. At kapag stable na ang kanyang kondisyon, bakit hindi natin subukang magsagawa ng mas detalyadong pagsusuri? Siyempre, kailangan natin ang pahintulot ng pasyente. Tumango ako. Kailangan munang gumaling si Jessica. Na-admit si Jessica ng araw na iyon. Isang private room. Napakalinis ng kwarto. Ibang-iba ang pakiramdam kumpara sa mga ospital sa Amerika. Maluwag, malinis ang banyo, at laging dumadalaw ang mga nurse para i-check ang kanyang kalagayan. Umupo ako sa tabi ni Jessica at hinawakan ang kanyang kamay. Nakatulog siya habang tinuturukan ng antibiotics. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang mga sinabi ng doktor ay paulit-ulit sa aking isipan. Hindi ito mukhang stage 4 lung cancer. Nagkamali ang dalawang ospital sa Amerika? Ang ospital na kaanib sa Harvard? Ang Dana-Farber Institute? Imposible. Ngunit sa kabilang banda, isang pag-asa ang sumibol. Paano kung totoo ngang nagkamali sila? Paano kung hindi na kailangang mamatay ni Jessica? Magdamag akong nag-research sa internet. Mga kaso ng maling diagnosis ng cancer sa baga. Marami akong nakitang resulta. May mga kaso pala talaga ng maling diagnosis. Lalo na kung ito ay isang bihirang uri ng tumor na maaaring mapagkamalang karaniwang cancer sa baga. Nagpasya ako. Kapag gumaling na si Jessica, magpapasuri kami ng detalyado. Ang gamutan para sa impeksyon ni Jessica ay naging epektibo sa loob ng 3 araw. Bumaba ang kanyang lagnat at naging stable ang kanyang kondisyon. Sinabi ng doktor na maaari na kaming magpatuloy sa detalyadong pagsusuri. Ipinaliwanag ko kay Jessica ang sitwasyon na sinabi ng doktor sa ER na may kakaiba sa kanyang CT scan, na hindi ito mukhang stage 4 na cancer. Naging komplikado ang reaksyon ni Jessica. May pag-asa at pagdududa. Emily, 2 ospital sa Amerika ang nagbigay ng parehong diagnosis. Harvard Med, Dana-Farber. Imposibleng nagkamali sila. Naisip ko rin iyon. Ngunit hindi naman siguro magsasalita ang Pilipinong doktor nang walang basehan. Pagkatapos ng matagal na pag-iisip, sinabi ni Jessica, "Sige, magpatingin tayo. Nandito na rin lang tayo. Alamin na natin." Ang ospital ay nag-schedule ng detalyadong pagsusuri. Inirekomenda kaming pumunta sa St. Luke's Medical Center Global City sa kanilang International Patient Center. Mayroon silang departamento para sa mga dayuhang pasyente kung saan mayroong English support. Tumawag ako sa St. Luke's at nagpabook ng appointment. Isang staff mula sa International Patient Center ang sumagot sa Ingles at napakabait. Nang ipaliwanag ko ang sitwasyon, sinabi nilang gagawin nila ang lahat para mapabilis ang pagsusuri. Ang aming appointment ay 2 araw mula ngayon sa Amerika. Ang pagkuha ng appointment para sa ganitong pagsusuri ay aabuti ng 2 linggo hanggang 1 buwan. 2 araw? Muli, akong namangha. 2 araw pagkatapos, pumunta kami sa St. Luke's. Napakalaki ng gusali ng ospital, moderno, at malinis. Pagpasok namin sa lobby, agad naming nakita ang desk ng International Patient Center. Isang staff ang bumati sa amin sa Ingles at ginabayan kami.
Una naming nakausap ang isang pulmonologist, si Dr. Miguel Reyes. Mga nasa 50s, matatas mag-Ingles. Nag-training daw siya sa Amerika. Masusing pinag-aralan ni Dr. Reyes ang mga medical records at CT scan mula sa Amerika. Matagal siyang tumingin at napakunot noo. Sa tingin ko rin, mayroong kakaiba dito, tinanong ni Jessica. Ano po? Ang kakaiba, ipinaliwanag ni Dr. Reyes. Karaniwan, kung stage 4 non-small cell lung cancer, may mga partikular na katangian ang hugis at paglaki ng tumor. Ngunit sa mga imaheng ito, ang gilid ng tumor ay medyo malinis at ang bilis ng paglaki nito ay tila mas mabagal para sa isang stage 4. Siyempre, para makasiguro, kailangan natin ng karagdagang pagsusuri. Karagdagang pagsusuri po? Opo, uulitin natin ang CT scan. At mas makakabuti kung uulitin din natin ang tissue biopsy gamit ang bronchoscopy. Kahit may resulta na kayo mula sa Amerika, mas sigurado kung uulitin natin, nag-alala ako sa gastos. Sa Amerika, ang mga pagsusuring ito ay nagkakahalaga ng libu-libong dolyar. Magkano po kaya ang aabutin? Sumagot si Dr. Reyes. Ang CT scan ay humigit kumulang 8,000. Ang bronchoscopy na may biopsy ay mga 95,000. Ang pagsusuri sa tissue ay mga 9-15,000. Sa kabuuan, mga 48,000 po. 48,000. Mga libong. 1 milyong. Sa Amerika, ang mga parehong pagsusuri ay nagkakahalaga ng 1 to 1 milyong hanggang 1,000,000. Wala pa sa 1,010 ng presyo. Nagkatinginan kami ni Jessica. At sabay kaming tumango. Magpapasuri po kami. Nang araw na iyon din, kinuha ang kanyang CT scan. 30 minuto lang, pagkatapos ng appointment, nasa loob na siya ng examination room. Sa Amerika, kailangan mong mag-set ng hiwalay na appointment para lang sa CT scan. Ibang-iba ang sistema dito. Kinabukasan, isinagawa ang bronchoscopy at biopsy. Kinakabahan si Jessica bago ang procedure. Ngunit ipinaliwanag ng mabuti ng mga staff ang lahat para pakalmahin siya. Ang resulta raw ay lalabas pagkatapos ng 3 araw. Ang 3 araw na iyon ay parang napakatagal. Pareho kaming kinakabahan ni Jessica. Paano kung tama ang diagnosis sa Amerika? Paano kung stage 4 nga talaga? Mas masakit kung aasa kami tapos mabibigo. Pagkatapos ng 3 araw, bumalik kami sa St. Luke's. Pumasok kami sa opisina ni Dr. Reyes. Sinubukan kong basahin ang kanyang ekspresyon, ngunit hindi ko masabi. Seryoso ang kanyang mukha. Sinabi ni Dr. Reyes, lumabas na po ang resulta ng pagsusuri. Sabay kaming napigil hininga ni Jessica. Diretsuhin ko na po kayo. Hindi po ito stage 4 non-small cell lung cancer. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Po, nagpatuloy si Dr. Reyes. Base sa resulta ng biopsy, ang tumor na ito ay isang pulmonary carcinoid tumor. Ito ay isang uri ng tumor na lubos na naiiba sa karaniwang kanser sa baga. Napakabagal nitong lumaki at bihirang kumalat. Maaari itong ganap na matanggal sa pamamagitan ng operasyon. Nanginginig ang boses ni Jessica nang magtanong. Ibig sabihin, hindi po ako mamamatay? Ngumiti si Dr. Reyes. Sa kaso ng pulmonary carcinoid tumor, kapag natanggal ang tumor sa pamamagitan ng operasyon, ang cure rate ay higit sa 90%. Hindi po 5-year survival rate, kundi cure rate. Malamang ay hindi na rin kakailanganin ang chemotherapy. Humagulgol si Jessica at umiyak din ako. Sa loob ng opisina, magkayakap kaming umiyak ng matagal. 6 na buwan na lang daw ang taning sa kanya, sabi ng pinakamagagaling na ospital sa Amerika, at nagkamali sila. Hindi na kailangang mamatay ni Jessica. Tinanong ko si Dr. Reyes, paano po nangyari ito? 2 ospital sa Amerika ang nagbigay ng parehong diagnosis, paano sila parehong nagkamali? Ipinaliwanag niya.
Ang pulmonary carcinoid tumor ay napakabihira. 1,002% lang ito ng lahat ng lung tumors. Dahil sa pagiging bihira nito, kung ang isang pathologist ay walang gaanong karanasan dito, maaari niya itong mapagkamalang karaniwang kanser sa baga. Lalo na't depende sa ginamit na staining method sa tissue, maaaring mag-iba ang resulta. Iba ang ginamit na markers sa Amerika kumpara sa ginamit namin dito, at dahil doon, nagkaiba ang resulta. Nang marinig ko iyon, galit at ginhawa ang sabay kong naramdaman. Galit sa mga ospital sa Amerika. Sikat na sikat daw ang Harvard, pero nagkamali sila ng ganito kalaki. At ginhawa. Siyempre, dahil mabubuhay si Jessica, sinabi ni Dr. Reyes, mas maganda kung maoperahan siya sa lalong madaling panahon, habang hindi pa lumalaki ang tumor. Kung gusto nyo, maaari siyang operahan dito sa aming ospital. Maaari po siyang operahan dito sa Pilipinas? Tanong ni Jessica. Siyempre. Mayroon kaming mga espesyalista sa thoracic surgery. Marami rin kaming mga dayuhang pasyente dito. Nag-usap kami saglit ni Jessica. Maaari kaming bumalik sa Amerika para doon magpa-opera. Ngunit wasak na ang aming tiwala sa kanilang sistema. Bukod pa roon, hindi namin alam kung magkano ang aabuti ng operasyon doon. Tinanong ko ang doktor. Kung dito po sa Pilipinas, magkano po kaya ang operasyon? Sumagot siya. Kung video-assisted thoracoscopic surgery, VATS, kasama na ang bayad sa operasyon at pagpapaospital, aabutin po ng mga F400,000 hanggang F400,000. Dahil dayuhan po kayo, hindi sakop ng PhilHealth, pero mas mura pa rin po ito kumpara sa Amerika. 4,500 hanggang 5 lang 500,000. Mga 50 nili na hanggang 9,000 la. Sa Amerika, ang parehong operasyon ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1,000,000 o mahigit aside 0.6 milyon. Kahit may insurance, aabutin pa rin ng libu-libong dolyar ang babayaran mo. Tiningnan ko si Jessica. Tumango siya. Dito na po ako magpapa-opera. Ang petsa ng operasyon ay itinakda 1 linggo mula ngayon. Kung sa Amerika, aabuti ng 1 buwan bago ka ma-schedule. 1 linggo lang, muli akong namangha sa kahusayan ng sistema ng kalusugan sa Pilipinas. 1 araw bago ang operasyon, na-admit si Jessica. Private room ulit. Ang ganda ng tanawin ng syudad mula sa bintana. Parang kwarto sa hotel. Maluwag, malinis, at may sariling banyo. Isang nurse ang dumating para ipaliwanag ang tungkol sa operasyon. Marunong siyang mag-Ingles mula sa International Patient Center. Mabait niyang ipinaliwanag ang bawat detalye. Nang gabi, dumalaw ang surgeon, si Dr. Park, isang Korean-Filipino. Hinawakan niya ang kamay ni Jessica at sinabi, "Huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang lahat. Bukas, magsisimula ang iyong bagong buhay." Naiiyak na nagpasalamat si Jessica. Nang gabing iyon, binantayan ko si Jessica. Hindi raw siya makatulog. Kinakabahan, natatakot, at nasasabik. Sabi ni Jessica, "Emily, paano kung hindi tayo pumunta ng Pilipinas? Anong nangyari kaya sa akin?" Hindi ako sumagot. Ayokong isipin. Nagpatuloy siya. "Malamang, namatay na ako sa Amerika habang sumasailalim sa chemo. Iniisip na may stage 4 lung cancer ako. Nang hindi nalalaman ang totoong dahilan, hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang kamay. Hindi na nangyari yun. Nandito ka. Bukas, pagkatapos ng operasyon, gagaling ka na." Tumango si Jessica. "Oo, bukas, bagong buhay." Kinabukasan, 7 ng umaga, dinala siya sa operating room. Sinamahan ko siya hanggang sa pinto. Bago siya pumasok, nakahiga sa kama, tumingin siya sa akin. Kumaway siya at ngumiti. Kumaway rin ako. Pinipigilan kong umiyak. Sumara ang pinto ng operating room. Umupo ako sa waiting area. Napakabagal ng oras. 1 oras,
2 oras, 3 oras. Pagkatapos ng mga 3.5 oras, isang nurse ang lumabas at tinawag ako. Kayo po ba ang kasama ng pasyente? Matagumpay po ang operasyon. Halos mapaupo ako sa sahig. Nanlambot ang aking mga tuhod. Maya-maya, lumabas si Dr. Park. Naging maayos ang operasyon. Natanggal namin ng malinis ang tumor. Walang senyales ng pagkalat sa mga katabing tissue. Magiging maganda ang kanyang recovery. Bumuhos ang aking mga luha. Salamat po. Maraming salamat po. Iyon lang ang nasabi ko. Nang bumalik si Jessica sa kanyang kwarto mula sa recovery room, groggy pa siya mula sa anesthesia. Bahagya niyang iminulat ang kanyang mga mata at hinanap ako. Emily. Nandito ako. Buhay ako. Buhay ako. Matagumpay ang operasyon. Bahagya siyang ngumiti at muling pumikit. 5 araw siyang nanatili sa ospital. Dahil minimally invasive ang operasyon, mabilis ang kanyang paggaling. Sa buong pananatili niya, napakabait ng mga nurse. Bawat 2 oras, chinecheck nila siya. Napakasarap din ng pagkain sa ospital, isang Pilipinong menu. Hindi ko akalain na maaaring maging ganito kasarap ang pagkain sa ospital. Sa araw ng kanyang paglabas, kinuha namin ang final bill, CT scan, 8, bronchoscopy, biopsy, 40,000, operasyon, 4,000, 5 araw na pananatili sa ospital. Aliman banbanbanbal, langkan, gamot at iba pa. At 32. Kabuuan, 580,000. Humigit kumulang 10,300. Kung sa Amerika, aabutin ito ng halos 190,000. Mahigit 1,000 beses ang pagkakaiba. Ngunit hindi lang ito tungkol sa pera. Sa Amerika, hindi man lang nila nakuha ang tamang diagnosis. Ang pinakamagagaling daw na ospital. Kung hindi kami pumunta ng Pilipinas, si Jessica ay malamang patay na ngayon. Nagdurusa sa mga side effect ng chemo na hindi naman pala kailangan. Pagkalabas ng ospital, nagpasya kaming manatili pa ng 1 linggo. Inurong namin ang aming flight. Hindi pa siya pwedeng magpagod, ngunit kaya na niyang maglakad-lakad. Bumalik kami sa Manila Bay. Sa pagkakataong ito, kape ang ininom namin habang nakatingin sa dagat, sabi ni Jessica. Noong huli tayong nandito, akala ko ito na ang huli. Ngayon, alam kong makakabalik pa ako. Kung gugustuhin ko, pwede akong bumalik taon-taon. Taon-taon. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano kahalaga ang salitang yon. Bumalik din kami sa Intramuros. Sa pagkakataong ito, nakapang-ordinaryong damit kami, sabi ni Jessica. Noong una akong pumunta dito, inisip ko, ito na ang huling magandang tanawin na makikita ko sa buhay ko. Pero ngayon, habang tinitingnan ko ulit, ibang-iba ang pakiramdam. Paano naiiba? Noon, parang paalam. Ngayon, parang simula. Bago kami bumalik sa Amerika, nagsulat sa akin si Jessica ng isang liham. Para kay Emily, salamat sa pagkausap mo sa akin. 10 taon na ang nakalipas. Mula noon, ikaw na ang naging matalik kong kaibigan. At sa biyaheng ito, ikaw ang nagligtas ng buhay ko. Kung hindi mo ako niyayang pumunta ng Pilipinas, malamang nasa isang ospital ako sa Amerika ngayon. Sumasailalim sa kemo. Iniisip na mamamatay ako sa loob ng 6 na buwan. Iniligtas ng Pilipinas ang buhay ko at ikaw ang nagpasakay sa akin sa eroplanong iyon. Salamat, Emily. Hinding-hindi ko makakalimutan ang utang na loob na ito. Nagmamahal, Jessica. Humagulgol ako habang binabasa ang sulat. Noong Mayo 11, 2024, sumakay kami sa eroplano pabalik ng New York. Noong papunta kami, akala namin ito na ang huling biyahe. Ngayong pabalik, ito na ang bagong simula. Habang paalis ang eroplano, unti-unting lumiliit ang tanawin ng Pilipinas. Sabi ni Jessica,
habang nakatingin sa labas. Babalik ako. Siguradong babalik ako Pilipinas. Pagbalik sa Amerika, pinuntahan ni Jessica ang kanyang mga doktor. Dala niya ang mga medical records mula sa Pilipinas. Noong una, ayaw nilang maniwala. Ngunit nang suriin nilang muli ang tissue samples, napilitan silang aminin na tama ang diagnosis mula sa Pilipinas, carcinoid tumor. Hindi non-small cell lung cancer. Humihingi ng tawad ang doktor sa maling diagnosis. Ngunit hindi sapat ang isang paumanhin. Ilang buwan siyang nagdusa sa ilalim ng maling hatol. Ang kwento ni Jessica ay naging viral sa social media. Maling diagnosis mula sa 2 top US hospitals, itinama ng isang ospital sa Pilipinas. Sentensiyang kamatayan, nabawi, gastos sa pagpapagamot sa Pilipinas, 1,018 lang ng presyo sa US. Maraming media outlets ang tumawag. Tumaas din ang interes sa medical tourism sa Pilipinas. Hindi ko rin makakalimutan ang karanasang iyon sa Pilipinas. Ang bilis, ang kahusayan, ang abot-kayang presyo, at ang kabaitan. Siyempre, walang perpektong sistema. Ngunit sa kaso ni Jessica, iniligtas ng Pilipinas ang kanyang buhay. Isang buhay na muntik ng kunin ng Amerika. Madalas sabihin ni Jessica ngayon, nakaligtas ako dahil sa Pilipinas. Ibinigay nila sa akin ang aking pangalawang buhay. Sumasang-ayon ako. Natupad ang aming 10 taong bucket list. Ngunit ang tunay na milagro ay hindi nangyari sa Intramuros o sa Manila Bay. Ang tunay na milagro ay nangyari sa loob ng opisina ni Dr. Reyes nang sabihin niyang, "Hindi po ito cancer sa baga." Ang mga salitang iyon ang nagpabago sa buhay ni Jessica. At sa buhay ko rin. Nangako kami. Taon-taon, babalik kami sa Pilipinas bilang paggunita sa aming pagkakaibigan at bilang pagdiriwang sa pangalawang kaarawan ni Jessica. Ang Pilipinas ay hindi na lang isang bansang gusto namin. Sila ang tagapagligtas ng aming buhay, ang sentensiyang 6 na buwan na taning sa buhay. Noong araw na iyon, nawalan kami ng pag-asa. Ngunit binawi iyon ng Pilipinas. Ang kaibigan kong papatayin na sana ng Amerika, binuhay ng Pilipinas. Ito ang aming kwento. At ang kwentong ito ay hindi pa tapos. Ito ay isang bagong simula. Hanggang dito na lang po ang kwento ni na Jessica at Emily. Isang 31 taong gulang na babae na hinatulan ng 6 na buwang taning ng pinakamahuhusay na ospital sa Amerika. Ngunit sa kanyang huling biyahe sa Pilipinas, natuklasan ang maling diagnosis at tuluyang gumaling. Ang mensahe ng kwentong ito ay malinaw. Una, ang kahalagahan ng second opinion. Pangalawa, ang kahusayan ng sistema ng kalusugan ng Pilipinas. At pangatlo, ang kapangyarihan ng hindi pagsuko. Sana'y nagbigay ng pag-asa ang kwentong ito sa inyo. Salamat sa panonood. Ang inyong pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong sa paggawa ng mas marami pang video.